Mayong buntag na pagpaka natin ng Ginoo sa isang napaka-mapagpalang araw. Siguro nagulat kayo, nandito uli ako kasi dahil kay ating kapatid na Marco. So, palakpakan natin si Marco. Nasa Toronton din. Siguro nakita niya yung magandang karanasan, the good experience. Nakita niyo yung lumakad na lumpo, tapos nakita niyo yung mga may sakit, nagbigay ng testimony sa inyo, no? Kumanda ang inyong pakiramdam. Ganyan kabuti ang Diyos. Wala siyang pinipili. Dapat ilagay natin yan sa puso natin. Sa ating Panginoon, pantay-pantay tayo. Minsan mahirap yang isipin. Sabihin ninyo, kami nakabilanggo dito, hindi malaya. Pero may kalayaan na hindi makukuha ng kahit sino. Yan ay ang kalayaang sumamba. Magdasal. Kalayaan na maramdaman ang pagmamahal ng Diyos. Sabi ni Jesus, sa pagbasa, may ayon kay San Juan, napakaganda nito. Jesus said to His disciples, "As the Father loves me, so I love you." Ang pagmamahal ni Jesus sa atin ay katulad ng pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Mahal ng Diyos si Jesus. Ito ang sinasabi. Ang pinakamasakit na mararamdaman ng isang magulang ay ang mawala ang kaisa-isang anak. Yun ang pinakamasakit. Kung ang nanay parang maluka-luka, parang mabubuang, dahil ang kaisa-isang anak namatay. Ganon din ang Diyos Ama sa pagmamahal kay Jesus. At ito naman ang sinabi ni Jesus, kung gaano ako kamahal ng Ama, mahal ko rin kayo. Mga kapatid, minsan mahirap yan maramdaman. Paano ako mamahalin ng Diyos? Napakasama ng aking nakaraan. Madilim ang nakaraan. Ayaw mong isipin ang nakaraan. Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Ang sabi nga niya dito, sinasabi ko ang lihim na ito para kayo'y maging masaya at ang saya ninyo ay maging kompleto. I want your joy be complete. I reveal all this secret to you so that you will have joy. Gusto ng Diyos, maging masaya tayo. Wala na po tayo magagawa sa nakaraan. Kung paano tayo pinalaki ng ating magulang, kung paano tayo binugbog, kung paano tayo sinugatan, kung paano tayo nasaktan ng ating nakaraan, we cannot do anything about it. But, by the grace of God, sa grasya ng Diyos, may pwede pa tayong baguhin. Yun ay ang ngayon. Tatlong bagay ang pwede nating baguhin sa buhay. Tulad ng unang-una, ang pagkakakilala mo sa sarili mo. Mga kapatid, dapat hindi pangit ang tingin mo sa sarili mo. Dapat ilalagay mo sa iyong puso at isip na ikaw ay mahal ng Diyos. Na ikaw ay anak ng Diyos. Sabi ko nga, nung ako'y pumunta dito nung 2 months ago, nakita niyo namang lahat kung paano kayo hinipo ng Panginoon. Ako po instrumento lamang. Nakita ninyo kung paano yung lumpo, lumakad, yung bingi, nakarinig, yung malabo ang mata, luminaw, yung hindi maitaas ang kamay, na itaas, yung masakit ang likod, gumaling. Ano ang ibig sabihin niya? So, tulad ng sinabi ko, pantay-pantay tayo sa Diyos. So, wag niyo pong sobrang sisihin ang inyong sarili.
Huwag niyong kaawain ang inyong sarili. Please do not put yourself down. Ito po ang pinakamasakit na mararamdaman ng isang tao. Pagka ang kanyang sarili ay hindi niya minahal, pagka ang kanyang sarili hindi pinatawad, pagka ang kanyang sarili ay laging sinisisi dahil sa nangyari sa nakaraan, hindi na po natin yan pwedeng baguhin. It's history. But we can be happy now. How can we be happy now? Pagka po mga kapatid, inisip natin na mahal tayo ng Diyos. Sa araw na to, isipin ninyo, nakatanggap kayo ng 2 regalo sa Panginoon. 2 boxes. Isang black at isang gold. Noong po ako'y nag-birthday, parang ako'y nanaginip. Binigyan ako ng Diyos ng 2 boxes ng regalo. Isang itim, isang gintong box. Sabi ng Panginoon sa panaginip ko, itong itim na box na ito, ang laman niyan ay yung masasakit na nangyari sa buhay mo. At ito namang gold ay yung masasaya na nangyari sa buhay mo. So, nung sa panaginip ko, nung ibinigay sa akin yung basket na itim, nung hinawakan ko, sabi ko, bakit ang gaan nito? Di ba marami din akong masasakit na nakaraan? Maraming nanloko, maraming nanira, maraming nag-reject, marami din akong masasakit na nakaraan. Pero nung hinawakan ko ang box na ito, may butas. Kaya pala magaan. Ang sabi ko sa Diyos, bakit may butas itong box na to? Kaya pala ito'y magaan. Ang sabi niya, ang ibig sabihin yan, yung gold, yung black box na yan, yung itim na box, may butas yan para kalimutan mo ang nakaraan. Dahil hindi ka magiging masaya kung laging iisipin mo ang nakaraan. Ito namang gold na box, ang bigat. Sabi ko, hindi naman ganun kasaya buhay ko. Ang sabi ng Diyos, mabigat yan dahil hindi ko yan nilagyan ng butas. Dahil gusto kong lagi mong isipin ang mga biyayang natatanggap mo. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. So, ganun din kayo. Lahat ng masasamang nangyari sa buhay, kalimutan na yan. Bakit kailangan natin kalimutan? Hindi yan makakabuti. Sa init ng panahon, mainit. Kung lagi mong iisipin ang masasamang nangyari sa iyo, iinit ang ulo mo, lagi kang magagalit. Pagka ikay nagalit, magkakaroon ka ng high blood. Pagka ikay nagkaroon ng high blood, magkakaroon ka ng stroke. Ang taong laging galit, masakit ang ulo. Ang taong laging galit, nagkaka-arthritis. Ulcer. Yan. Tuloy, hindi na kayo makalakad. God wants all to let go all the pain. Sabihin natin, hindi madali. Pero pwedeng nating gawin. Kailangan tayong magdesisyon. Ano pa ang pwede nating baguhin sa ating buhay mula ngayon? Ang ating pakikipagrelasyon sa bawat isa. Pwede ba wag tayo, disiplinahin natin ang ating isip na wag tayong laging negative. Hindi nyo ba minsan napapansin? Wala namang ginagawa masama sa atin. Masama ang tingin natin sa Kanya. Kung wala namang ginagawa masama, nakita mo lang, ang init ng dugo ko dito. Kamukha kasi yan ng tatay ko na bumubugbog sa akin. Hindi naman niya kasalanan maging kamukha niya. Parang, it's unfair. Pero ganun ang isip natin. Mga kapatid, hindi po tama yun. Ano pa ang pangatlo na pwede natin baguhin mula ngayon?
yung ating relasyon sa Diyos. Kung talagang mahal natin ang ating sarili, gusto natin meron tayong peace of mind. Gusto natin meron tayong tinatawag na hindi mabigat ang dibdib. Yan po ay nakukuha sa dasal. Sabi ko nga, nung nakita ko po kung gaano kayo kagaling sumayaw, sabi ko, grabe naman itong mga to. Ang gagaling sumayaw, daig pa mga dancer. Sabi ko, sa mga kaibigan ko, pumunta kayo. Panoorin nyo silang sumayaw. Ang gagaling. O, palakpakan ninyo yung sarili. Sabi ko, mapapahiya ang mga street boys na dancer. Dahil sa gagaling sumayaw. Pwede nating baguhin at palalimin ang ating relasyon sa Diyos. Bakit, mga kapatid? Ang manampalataya sa Diyos, ibig sabihin yan ay magkaroon tayo ng kapangyarihan. Makapangyarihang ano? Gumawa ng mabuti. Unang-una sa ating sarili at sa ating kapwa. Faith is power. Minsan iniisip nyo, alam ko sa hindi ko makakalimutan yung aking pinsan na nagtuturo. Teacher siya sa Amerika. Teacher siya sa Amerika. Meron doon na estudyante na ayaw ng teacher, ayaw ng teacher dahil sobrang makulit. Sakit sa ulo, walang tumanggap na teacher. Ibinigay sa kanya, wala namang siyang choice dahil si Pilipino. Sige, dalhin mo sa akin ang lahat ng estudyante na matitigas ang ulo. Nagawa ng lahat ng mga teacher para disiplinahin, hindi na disiplina. Hanggang isang araw ang sabi ng pinsan ko, pwede ba ilagay mo sa puso mo ang iyong kamay? Ilagay nyo nga ang inyong kamay sa puso nyo. Ito. Ilagay nyo. Nararamdaman yung tumitibok. Huwag niyong aalisin hanggat hindi nararamdaman tumitibok. Yan. Habang ang puso mo'y tumitibok, isipin nyo to ha, may kabutihan sa iyo. Nasa sa iyo ang Panginoon. Siya ang nagbibigay buhay sa iyo. Mabuti kang tao. Pag iniisip mong masama kang tao, ilagay mo ang iyong kamay sa puso mo. Yan ang simbolo o palatandaan na nasa iyo ang Panginoon. Dahil sabi ni Jesus, ako ang buhay. Siya ang nagbibigay buhay sa iyo. Alam mo po, yung batang yon, simula nung naalagay yung kanyang kamay, at tuloy siyang magiging makulit, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong dibdib, at sabihin mo, ako ay mabuting tao. Nagbait ang batang yon. Nakatapos ng pag-aaral, ngayon ay doktor. Mga kapatid, sinasabi ko yan, dahil ang buhay dito nakakainip. Kung ano-ano ang lumalabas sa inyong isip. Pero, kung ilalagay ninyo, kung kayo'y mababagot, madidepress, ilagay ninyo ang inyong kanang kamay sa inyong puso at sabihin ninyo, mahal ako ng Diyos. Sabihin nyo nga, mahal ako ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos. Sabihin mo pa sa katabing kesa, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Hindi nyo ba napapansin tuwing sasabihin nyo, mahal ka ng Diyos, kayo nakangiti? Hindi mo, dito. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos.
Mahal tayong lahat ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ngayon po, tayo ay mananalangin. Hihilingin natin ang banal na Espiritu. Close your eyes and open your hands like this. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come like the spring in the desert. Come to the weary of souls. Come to the weary of souls. Lord, let your sweet healing power. Lord, let your sweet healing power come and make us whole. Come and make us whole. Glory be to the Father. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit. Glory be to the Spirit. Now and forever. Amen. Now and forever. Amen. Halina, Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo. Kinakailangan kita. Kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina. Sigla at lakas ng mahina. Pag-asa ka naming lahat. Pag-asa ka naming lahat. Glory be to the Father. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit. Glory be to the Spirit. Now and forever. Amen. Now and forever. Amen. Ngayon po, ilagay naman natin ang ating kanang kamay sa parte ng katawan na may sakit. Put your hand on the part of your body that needs healing. Merciful and loving God, mapagpalang Ama, padaluyin mo ang iyong kapangyarihan sa kanilang mga kamay. Marami dito, Panginoon, may sakit, may asma, hindi makahinga. May sakit sa balat, may sakit sa puso, naninikip ang dibdib. Masakit ang ngipin, likod, batok, hindi makaluhod, may arthritis, may rayuma. Sipuin mo, Panginoon, ang kanilang ulo, yung mga may migraine, may sinus problem, malabo ang mata, may glaucoma, may cataract, hindi makarinig, may tinnitus, umiiging ang tenga, may vertigo, nahihilo. Lord, marami dito may thyroid, may bukol sa dibdib, may sakit sa balat. Marami dito may ulcer, masakit ang tiyan, may diabetes, kidney problems, heart ailment, may cancer, mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, naninikip ang dibdib. Marami din dito, Panginoon, malungkot. Maraming kagalit, hindi makapagpatawad. Lord, right now, ipuin mo sila, pagalingin. Kasama na rin ang kanilang mga mahal sa buhay. May endometriosis, marami dito. Lord,
Marami dito may galit. Namimiss nila ang kanilang pamilya. Hirap na hirap ang kanilang puso dahil wala silang magawa. Marami dito nahihirapang magpatawad. Hindi makatulog sa gabi. Naiinip, nababagot. Lord, bless them right now, isa-isa. Hindi may taas na balikat, may stiff neck. Hindi may galaw ang leeg. Bless them right now. Isa-isa. Makatanggap sila ng kagalingan sa tulong ng mahal na Birheng Maria as we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Basbasan mo rin po, Panginoon, ang lahat ng staff dito, si Marco, lahat ng mga volunteers, lahat ng pamilya na mga bilanggo dito. Lord, bless them. Ang aming Santo Papa, gabayan, kasama na ang aming obispo, si Antonio Palang, at ang Archbishop ng Cebu, si Jose Palma, lahat ng mga pari, relihiyoso. Basbasan mo pong lahat, pagalingin sa aming mga karamdaman, at naniniwala kami, Panginoon, na ang nandito ngayon ay maramdaman ang inyong pagmamahal. At ang aming mga kahilingan ay inyong ibigay. Gagaling sila sa kanilang sakit. Pagkat hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po ngayon ay may gusto dito mag-testimony, upo muna kayo. Ito po, nung ako'y pumunta dito, ay lumpo. Nasa wheelchair. Tingnan natin siya ngayon. Naglalakad na, nasakay na ng jeep nang walang wheelchair. Siya ay gustong magsalita at magpasalamat sa nangyari sa kanya dahil hindi niya akalain na siya ay makakalakad pa. Siya po ay napakatagal na nasa wheelchair. Siya po ay nalumpo ngayon, gustong magpasalamat sa Ginoo. Sabihin mo ang pangalan at ano ang nangyari. Sabi ni Mr. Palang, una lang picture. Sabi ko, okay. Ako si Pasita Baral. Lugay na kong nagkasakit. Daghan kayong sakit ang idangat kanako. Sukad pa atong 2006. Gioperahan ko sa matris. Antong karon kuan po to sa akong breast cancer. Wa ko makimo tungod sa akong kawartan. Wa ko'y kwarta nga kapakimo. Pandiskalig na ko ang tanan sa Diyos. Kung nagpasalamat ko sa Ginoo nga iyang gibalik sa hinahinay ang iyang kusog nga iyang gipahulaman kanako. Ang Diyos lang, kung nag-ayaw ka na ako, ay wako'y tambal, wala ko kabalik sa ospital, tungod ay wala ko'y kwarta. Salamat sa Ginoo. Nga ang tanan na kung ipangayo niya sa hinay-hinay ay balik ka na ako. Nangayo yung kus kinasing-kasing na makalakaw ko. Kung uso na yung katuyuan siya, pagtawad hindi ka na ako, andam sa kong mamutuman siya. Isugo ka na ako, mangayo lang yung ko siyang tabang. Makatuman ko siyang isugo ka na ako. Salamat kay Lord. Ay salamat. Hindi kayo ang lahat ko natin. Si Father Suarez, maong inyong instrumento nga gipadala ng Jesus PDRC aron pag-ayo ka namang mga masakiton. Daghan kayo salamat. Yan. Ang unang himala ng Panginoon, hindi siya makalakaw since 2006. Sino pa ang pinagaling ng Diyos nung punta diyan? Ito pa. Wow, maraming pinagaling. May lalaki rin na pinagaling ang Ginoo. Yan. Pangalan, ano nangyari sa'yo? Pasalamat ka sa Ginoo. Ako,
Ako si Marcelino Molina, na puyo din isunod sa 13 Katawin. Ato 2012 ako na-admit ko sa hospital. 20 kadlaw, 20 gabi ko dito. Hindi ko makalakad, hindi ko makakaon. Tinulungan ako si kong kasama kong mga image. Anto ngayon, nakalakad ako. Nalawin ko daw, napasalabang ko sa ilaw mo. Sa akong pagtabang na, hiwalay ang akong palaso, bakit ko, inayo, pasalabat tayo ko rin. So, tatlong buwan ako, hindi ko makalakad, hindi ko makakain. Ako, hinugitan ko sa akong mga kasamang image dito sa salamat kayo sa Ginoo. Salamat kayo mo, Padre. Salamat. My name is Socrates Batukan Manipis. Magpasalamat ako sa ako nga nabatyagan ng sakit na ko na karon makiko ng akong tuhod. Magpasalamat ako sa Ginoo. O inon man ni Father Suarez. Magpasalamat ako. Nang buntag kanilang tanan. Salamat po yun. Let's say God po. Wala ako sa kustulo. Okay. Talaga mga problems ko. Yeah. 5 months, we had a frozen shoulder. Father Brady, wala na. Salamat sa Diyos. Those who want prayer, just stay around for those who would like to be prayed over. You don't have to be sick physically. Spiritual healing also very powerful. Okay, say your name. He also had a frozen shoulder. Father, bring it over him. No more now. Praise the Lord. See it. Okay, say your name and what happened. Steering and start.
Okay, another testimonial. Say your name and what happened. Marlon po. Yung sakit akong hawak. Roland. Ako. Since bata. Tumalis na ako. Since he was young, he had a problem with his back. Now, Brother Freedom, no more pain. Disappears. Salamat Panginoon. Thank you, Jesus. He had trouble with his eyesight, and now he's seeing clearer. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Healing of his eyesight. Amen. O, pasyente ulit dito. Pasyente pa. Sino pa pasyente? Pasyente pa dito. Pasyente. Pasyente pa. Pasyente. Okay, we have a testimonial. Say your name. What happened? Ganito. Matagal na yun. Diba? The last 5 years, he's had a pain in his back, and now, after Father prayed over him, it's gone. Thank you po. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Here's another one. Say your name. Praise the Lord. Gumaling na siya. Healed. Thank you, Lord. Tuhod. O, cancer. Meron pa mapapagin. Gerald Ramirez, salamat po. Gerald Ramirez. Canada.
you. Okay. Walang tayo sa kapatid yan. Taon na, gusto nyo sa sunod. Salamat kayo, ikaw. Ayun. 7 years, he's had a back pain. And now Father Abraham disappeared. You're hearing? You're hearing. Praise the Lord. He can't hear for 7 years, not so strong. And now? Praise the Lord. Praise the Lord. Good morning. It's hearing. Alam na ito. Hindi ko makadinig. How long you had that? How long? 1 year. He's had a problem hearing and also a headache. Disappeared after Father Abraham. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. Salamat Panginoon.